Magandang araw, Baitang 11. Hahantong na tayo ngayon sa panghuling talakayan natin hinggil sa kakayahang pangkomunikatibo. Noong nakaraan nating talakayan, binigyan natin ng tuon ang 4 sa mga kakayahan na dapat taglay ninyo bilang isang communicator. Kailangang bihasa kayo sa mga kakayahan na ito. Kumbaga, ito yung mga kakayahang linguistiko o grammatical, yung kakayahang social-linguistiko, yung kakayahang strategic, at ang kakayahang pragmatic. Alamin natin ngayon ang panghuling kakayahan na dapat taglay ninyo bilang isang communicator at dapat bihasa kayo sa kakayahan na ito. Okay, eto ngayon ay ang tinatawag nating kakayahang diskursal. Bigyan natin ng tuon ngayon kung saan nga ba nagmula yung diskursal na kakayahan, ano nga ba yung sinasabing diskurso, at sinabi nating kakayahang diskursal, may pamantayan tayo na dapat masunod para eto ay maging epektibo o hindi. Okay. Ayon nga sa kapanahunan ni Aristotle, pinaniniwalaan na ang larangan ng komunikasyon ay may iisang antas lamang. Pag sinabing iisang antas, yan lamang yung level ng pakikipagkomunikasyon sa kapanahunan na iyon. At yan ay ang pampublikong komunikasyon. At siguro, dahil sa naging antas na ito, nabuo yung tinatawag nating retorika. Ano nga ba yung retorika? Sinasabing yung retorika is ang panghihikayat na pagsasalita sa harap ng madla. Since pampublikong komunikasyon, dapat alam ng isang individual paano niya kuhanin ang atensyon ng mga nakikinig at nanunood sa kanya. Okay? Since pampublikong komunikasyon siya. Sa kasalukuyang pag-aaral naman, binibigyan na natin ng malawak na gampanin ang isang tao or pinagbibigyan natin ng tuon yung malawak na gampanin ng isang tao sa pakikipagkomunikasyon niya, sa pakikipagtalastasan niya. Kaya may tinatawag na tayo ngayong 3 antas ng komunikasyon. Sa kapanahunan ni Aristotle, isa lamang, yung pampublikong komunikasyon. Dahil binigyan ng tuon yung malawak na gampanin ng tao sa pakikipagkomunikasyon, may nanagdag. So ano ito? Una sa antas ng komunikasyon, yung level ng komunikasyon, ay ang tinatawag nating komunikasyong intrapersonal. Pag sinabi ninyong komunikasyong intrapersonal, ito ay ang komunikasyon na nagaganap sa isipan ng isang tao. Kumbaga, personal na nakikipagtalastasan ka sa iyong sarili, sa iyong isipan. Yan ang tinatawag nating komunikasyong intrapersonal. Pag sinabi naman nating komunikasyong interpersonal, ang ikalawa sa 3 antas, ito naman ay pakikipagtalastasan sa ibang tao. Maaaring sa pagitan ng 2 tao, ng kausap mo, o di kaya maliit na grupo. Okay, interpersonal, may kausap ka. May nakikipagtalastasan ka sa ibang tao, o di kaya sa maliit na grupo. Ano yung ikatlo? Ito ay ang komunikasyong pampubliko. Ito na yung antas ng komunikasyon na mula pa lamang sa kapanahunan ni Aristotle ay ginagamit na. So sa cloud nito, yung komunikasyong pampolitika, yung panlipunang pamimili at panininda, yung pagpapatatag ng samahan at estratehikong pananaliksik. Kumbaga, malawak ang sakop ng komunikasyon na ito. So yan yung tinatawag nating 3 antas ng komunikasyon, yung level ng komunikasyon. Una, sa sarili mo. Ikalawa, may kausap ka o di kaya maliit na grupo. At ikatlo ay pampubliko na marami na ang nakakarinig ng pakikipagkomunikasyon mo or marami na yung nakakatanggap ng mensaheng
binibigay mo sa kanila. Okay? Now, ngayon naman, ano nga ba yung tinatawag na diskurso? Pag sinabi nating diskurso, tawag siya sa paggamit ng wika bilang paraan sa pagpaparating ng isang mensahe. Ito man ay pagpapahayag pasulat o pasalita. Okay? So pagpapahayag siya pasulat man o pasalita. Sa Ingles, pag sinabi nating discourse, ito ay ang tinatawag nating written or spoken communication. Okay? So, kumbaga, pag sinabi nating diskurso, paggamit siya ng wika. Nakasulat man siya o pasalita, verbal na sinasabi. Okay? Now, bigyan natin ng tuon ngayon yung sinasabing diskursal. Galing sa salitang diskurso. Pag sinabi nating diskursal, saklaw nito yung pagkakaugnay-ugnay ng mga salita o pangungusap na bumubuo sa isang makabuluhang teksto. Sinasabing pagkakaugnay-ugnay ng mga salita at pangungusap. Ibig sabihin, nakakabuo ng isang konteksto, nakakabuo ng isang kahulugan ang mga sinasabi mo sa ibang tao na kung saan ito ay magkakaugnay, na hindi watak-watak ang ideya ng iyong sinasabi. Na sinasabing ang isang taong may kakayahang pangkomunikatibo na kapag bibigay siya ng wastong interpretasyon ng napakinggan o nabasang pangungusap. Pahayag or di kaya'y makakabuo siya ng makabuluhang kahulugan mula sa kanyang napakinggan, mula sa kanyang napanood, o mula sa kanyang nabasa. Okay? Now, alamin natin ngayon kung ang halimbawang pahayag na ito ay masasabi ba natin may tinatawag na kakayahang diskursal. Kasi gaya nga ng nasabi, yung diskursal ay ang pagkakaugnay-ugnay ng mga salita o pangungusap. Now, ito yung pahayag na alamin natin kung nandito ba yung kakayahang diskursal. Ika nga, pumunta ako ng palengke kanina. Maglaro tayo. Makikita mo ang hinahanap mo. Isasama kita. Marami-rami rin ang kanyang kinain. Napaiyak ako sa palabas telebisyon. Kung mapapansin ninyo, ang buong pahayag ng taong ito ay watak-watak ang ideya, ay hindi magkakaugnay-ugnay ang sinasabi niya, na kung saan may mga punto na dapat baguhin, na dapat palawakin pa, na dapat ipaliwanag. Okay? So, eto nga ba ay may kakayahang diskursal? Alamin natin. Tandaan ninyo, pag sinabi nating kakayahang diskursal, dalawang bagay ang siyang dapat ninyong isaalang-alang. Ito ay ang kohesyon o pagkakaisa at ang tinatawag nating coherence o pagkakaugnay-ugnay. Kung babalikan natin yung halimbawa, andoon ba yung pagkakaisa ng kanyang pahayag? Andoon ba yung tinatawag nating kohesyon? I think wala. And then, coherence o yung pagkakaugnay-ugnay ng kanyang punto. Kung mapapansin ninyo, wala rin. So, ibig sabihin, yung pahayag na ibinigay kani-kanina ay hindi natin kakitaan ng kakayahang diskursal. Sapagkat hindi natin nakita yung kohesyon o yung pagkakaisa at yung coherence o pagkakaugnay ng kanyang pahayag. Yan ngayon yung binibigyan tuon ng kakayahang diskursal. Paano mo ipinaparating ang mensahe nang may pagkakaugnay-ugnay ang ideya na hindi watak-watak ang sinasabi mo. Okay? So yan yung kakayahang diskursal. At dapat alam nyo na ngayon kung kayo nga ba ay may kakayahang diskursal. Na sa pagtukoy ng kakayahang diskursal, o sinasabi natin kakayahang pangkomunikatibo,
May tinatawag tayo ngayon na may inilaan na 6 na pamantayan sa pagtataya ng kakayahang pangkomunikatibo. Ayon yung pamantayan na ito, yung 6 na pamantayan na ito, ay ayon kina Kennery at Cody, 2000. Okay? So, isa-isahin natin ang mga pamantayan na ito, kumbaga rubrics, na dapat ninyong tandaan para masabing kayo ay isang epektibong communicator na kayo ay may kakayahang pangkomunikatibo. Isahin natin. Una is yung tinatawag natin pakikibagay o adaptability. So, isa sa pamantayan is yung pakikibagay. Ano nga ba yung sinasahad ng pamantayan na ito? Sinasabing ang isang taong may kakayahang pangkomunikatibo ay may kakayahang mabago ang pag-uugali at layunin upang maisakatuparan ang kanyang pakikipag-ugnayan. Kung ikaw man ay isang taong happy-go-lucky and then yung mga kausap mo ay mga formal na tao, alamin mo kung paano ka makikibagay sa kanila. Okay? So, yan yung sinasabi nating pakikibagay. Alam mo kung paano mo babaguhin yung ugali mo sa pakikipagtalastasan sa mga taong iyon. Depende sa kung nasaang sitwasyon ka napapabilang. Okay? Now, dito sa tinatawag nating pakikibagay o adaptability na pamantayan, dito natin makikita ang kakayahan sa pagsali sa iba't ibang interaksyon sosyal. Makikita natin paano nga ba ibagay ng isang tao yung kanyang sarili sa mga interactional na kaganapan. Ikalawa, dito natin makikita yung kakayahan sa pagpapakita ng pagiging kalmado sa pakikisalamuha sa iba. Kahit alam mo na hindi ka sanay na makipagtalastasan sa ganyang antas ng pakikipagkomunikasyon, nakikita yung pagiging kalmado mo, dito yan or napapabilang yan sa pamantayan na pakikibagay. Paano mo papakalmahin yung sarili mo sa sitwasyon na iyan. Ikatlo is yung kakayahang ipahayag ang kaalaman sa pamamagitan ng wika. Gamit yung wika, may alam ka, paano mo yan ilalahad sa kanila. Dito na sa pamantayan na ito, dito sa kakayahan na ito, may i-apply mo na yung kakayahang linguistiko mo, lalong-lalo na yung mga social-linguistikong kakayahan mo, yung strategic, yung pragmatic na kakayahan. Ika-4 ay ang kakayahang magpatawa habang nakikisalamuha sa iba. Depende rin yan sa sitwasyon. Pakikibagay. Paano mo binabagay, paano ka nakikibagay sa pakikipagtalastasan mo sa ibang tao sa sosyal na antas ng pakikipagtalastasan. Sunod na pamantayan ay ang paglahok sa pag-uusap. Ang pamantayan naman na ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na gamitin ang kanyang kaalaman tungkol sa anumang paksa sa pakikisalamuha sa iba. So, paglahok sa pag-uusap, ano yung pinupunto ng kakayahan na ito? Sinasabing yung paggamit ng kaalaman ng isang tao. Paano ka papasok sa isang pag-uusap? Okay? Dito natin makikita ngayon na kung saan taglay na isang communicator dapat yung kakayahan na ito. Yung kakayahang tumugon, paano mo tutugunan yung bawat bato ng pakikipagtalastasan ninyo, yung kakayahang makaramdam kung ano ang tingin sa kanya ng ibang tao, dapat sensitive ka, at yung kakayahang makinig at mag-focus sa kausap. Hindi yung sa panahon ngayon, kung may pakikipagtalastasan man, and then may importanteng
tinitingnan sa cellphone or kumbaga ganyan, yung nangyayari, nawawala na yung focus sa taong kausap na kung saan malalaman ng tao na iyon na hindi ka interesado sa kanyang sinasabi at iba pa. Now, yan yung binibigyang tuon sa sinasabi nating paglahok sa pag-uusap. Paano mo tutugunan ang mga salitang binibigkas sa iyo? Paano, or dapat alam mo, dapat sensible ka na kung ano yung sinasabi at kung ano yung tingin ng taong kausap mo sa iyo. Na kung saan baka hindi kanila gusto sa usapan. So, kumbaga, ikaw na yung hahanap ng paraan na mag-excuse mula sa naging usapan. Since naramdaman mo o mararamdaman mo na hindi ka nila tanggap sa nasabing usapan. At dapat marunong kang makinig sa taong kausap mo. Dapat marunong kang mag-focus sa taong nagsasalita. Ito naman ang ikatlo, ang pamamahala sa pag-uusap. Pamamahala sa pag-uusap, tinatawag natin sa English na conversational management. Ito naman, tumutukoy ito sa kakayahan ng isang tao na pamahalaan ang pag-uusap. Alam niyang ikontrol kung hanggang saan yung kanilang pag-uusap. Okay? Nakokontrol kumbaga yung daloy at yung paksa ng pag-uusapan. Halimbawa na lamang nasa isang meeting na ang dapat pagtuunan ay isang formal na usapin at mahalagang usapin. Ang isang taong may pamamahala sa pag-uusap, alam niya kung saan hanggang yung kanilang pag-uusapan. Kasi minsan, sa pag-uusap, maging sa mga formal na pag-uusap, nagkakaroon talaga ng mga paksa na lumilihis sa kung ano yung dapat pag-usapan. Imuslaylogid. There are times nga ganyan. So, ang isang tao na may kakayahang pangkomunikatibo, alam niya i-control kung ano yung magiging daloy ng usapan. Na hanggang dito lamang tayo, formal na usapin to, dapat ito lamang ang pag-uusapan muna natin, saka lamang yung mga ibang bagay. So, yan yung pamamahala sa pag-uusap. Sunod ay ang pagkapukaw damdamin o yung tinatawag nating empathy sa Ingles. Ito naman ay nagpapakita ng kakayahang mailagay ang damdamin sa katauhan ng isang tao sa pag-iisip ng posibleng mangyari o maranasan kung ikaw ay nasa kalagayan ng taong iyon. Kumbaga, sa pagkikipag-usap, hindi lamang na puro sarili mo yung binibigyan mo ng tuon na kung ako sa sarili ko mangyayari sa akin yan, ganito yung gagawin ko and such. Hindi ganyan palagi yung pakikipagkomunikasyon. Dapat alam mong makibagay o alam mo kung paano ilagay yung sarili mo sa taong iyon, sa kalagayan ng taong iyon. Yan yung tinatawag nating empathy. Okay? So, hindi lamang may kaibigan ka na umiiyak sapagkat ganito ganyan, may problema sa pamilya, may problema sa kaibigan and such. And then yung ginagawa mo, tinatawanan mo and then sasabihin mo na kung ako sa sarili ko, ganito ganyan yung gagawin ko. Hindi natin makikita dyan yung tinatawag nating empathy. Kasi pag sinabi nating empathy, pagkapukaw damdamin, binibigay mo yung sarili mo, kumbaga, or inilalagay mo yung sarili mo sa katauhan ng taong iyon. Okay? So, yan yung empathy. Dumako tayo ngayon sa visa, yung effectiveness. Yung visa, sinasabi na isa sa dalawang mahalagang pamantayan na dapat makuha ninyo sa kakayahang
pangkomunikatibo. Isa sa dalawa, since yung kasunod yung isa pa. So, yung bisa o effectiveness. Ito yung pagtiyak kung epektibo ang pakikipag-usap mo sa taong iyon o sa grupo ng taong iyon. Then, ang taong may kakayahang pangkomunikatibo ay may kakayahang mag-isip kung ang kanyang pakikipag-usap ay epektibo at nauunawaan. So, kung may kakayahan ka ng pagiging communicator, alam mo sa sarili mo na naibigay mo ng wasto ang nais mong ibigay na mensahe sa kausap mo. Okay? Yan yung bisa o effectiveness. Ikalimang pamantayan na dapat kuha at dapat alam ninyo. At ano yung ikalawa sa mahalagang pamantayan sa kakayahang pangkomunikatibo? Ito ay ang kaangkupan. Kaangkupan o appropriateness. Sinasabing ito yung kaangkupan ng paggamit mo ng wika. Mapapurmal o di formal man ang paggamit mo ng wika na iaangkop mo sa kung nasaang sitwasyon ka, na kung saan lugar ka napapapilang o sa kung sino man yung kausap mo. Okay? Iniaangkop mo yung paggamit mo ng wika. Angkop nga ba na sabihin ang ganitong bagay sa taong ito? O angkop nga ba na ganito yung gamitin na wika sa sitwasyon na ito, sa lugar na ito? Yan yung tinutukoy ngayon sa pamantayan na kaangkupan. Okay? Yung 6 na iyon ang siyang dapat ninyong pakatandaan para maituring kayo na effective na communicator. 6, dapat alam mo sa sarili mo na taglay mo ang mga pamantayan na iyon. Na taglay mo ang mga rubrics na iyon. So, basically, yan yung mga pamantayan para maging gabay sa kakayahang pangkomunikatibo. At yan lamang para sa video na ito. Maraming salamat sa pakikinig.